Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Batas with Tony Claire Castro. Today is July 1st, 2026 at pangalawa na po natin itong video. So, hindi mo tayo magla-livestream, baka hindi natin kayanin dahil ngayon po ang biyahe. So, mga ka-clear, okay, nakita po natin, kanina natanong tayo kasi meron daw kumakalat na balita na yung mga nagpo-protesta o may mga tao na di umano susugot sa Camp Ramis, sa Camp Aguinaldo, at pati sa Malacanang. So, of course, nadinig na natin yan at imposibleng hindi natin maparating yan. Nadinig na yan. Yan man ay bulong-bulungan lang, panakot, chismis, totoo man o hindi, dapat siyempre, yan ay pinagtutuunan ng pansin. Hindi naman kasi biro ang mga ganyan mga pasabi. Baka naman kasi talaga may pinagmulan. Pero, mga kakli, syempre, pag sinabi mong mga protester, are we talking about INC members who are now in EDSA? Diba? Para sa kanilang rally or protest. To protect, to save Senator Marcoleta. So, sabi natin, hindi naman naniniwala ang administrasyon na iyon ang motibo ng INC. Diba? To destabilize. So naniniwala pa rin tayo na sila ay susunod sa batas at walang gagawing anumang pang-aabuso. Okay. But anyway, mga clear, isa sa mga tao na nakita doon sa rally, sabi nga natin ay baka napapasok sila, ang INC, ng mga rabid BDS na ang balak ay to destabilize at baka magamit yung kanilang magandang layunin sa kanilang isinasagawang pagpaprotesta. Although, sabi nga natin, although maganda yung kanilang layunin, nakaka-apekto naman sa iba. Dami na apektuhan mga inosenteng mga Pilipino na hindi naman sangkot o walang kinalaman sa pagpaprotekta sa miyembro ng INC na si Senator Marcoleta. Kasi personal case niya naman to mga ka-clear. Hindi ito national interest. At the same time, yung 75 million, mag-isa naman niyang in-enjoy yun. Siya naman ang nakinabang sa 75 million pesos na ibinigay sa kanya nang siya ay congressman. Diba? Yung mga na-traffic dyan, diba? Yung mga na-traffic dyan, yung hindi nakapunta sa mga paaralan, hindi nakakuha ng exam, hindi nakapunta sa mga ospital, hindi nakapunta sa kanilang mga opisina. Di naman sila nakinabang sa 75 million pesos na natanggap ni Senator Marcoleta. Diba? Personal yun. Kaya nga sabi niya, private funds naman yun. So, yung mga taong sinabi ni Senator Alan Cayetano na nagsakripisyo dyan at naapektuhan, hindi naman sila nakinabang sa 75 million pesos na, di ba, na kumbaga, napakinabangan mo. So, ito. Kaya nga sabi natin, ingat din ang mga miyembro ng INC kasi baka magamit sila ng mga rabid DDS na ang balak ay mag-distab. Okay? So mga kali, let's see. Punta natin tong sa Mike Defensor kasi nanggagalaida talaga siya. At isa ito sa nagbabalak na matanggal ang Pangulo sa pwesto. Bakit? Kasi baka marami niya mga negosyong baka illegal na naapektuhan. Kasi nagsabi siya sa isang interview, mga clear, parang dalawa ng opisina niya o korporasyon niya ang naisasara. So di ba ang tanong dito, kung hindi naman illegal yung ginagawa mo o hindi naman illegal yung kumpanya mo, wala naman dahilan para isara, di ba? Kasi kung isasara yan, na walang kadahi-dahilan, ikaw pwede ka magsampa ng kaso. Kasuhan mo. Pero wala tayo dinig na kinaso niya eh. Parang okay lang. Ang sabi niya kasi isinara. Pero ang dating is dahil pinupolitika siya. Political persecution. Ginigipit siya dahil isa siya sa mga daan, no? Dahilan para lumabas yung 18 Maleta Boys at saka si Gutesa. Pero that's not the point, mga clear. Although hindi niya binanggit anong kumpanya yun, Kung isinara man itong dalawang kumpanya mo, o kung ilang kumpanya man yan,
na walang legal basis. May abogado ka. Fight for it. Tapos, ibunyag mo yung sinasabi mong pang-aabuso. Pero wala eh. Hindi naman niya sinabi kung ano eh. Sinabi lang niya na pinasara, ginigipit siya. Then, wala na siyang ibang detalye. Diba? So, anong negosyo yun? Baka may mining yan, tapos mandami mong violations. O talaga, ipapasara yan. Kasi, baka itong mga violations na to, nangyayari, kung nga mga clear, hindi naman niya kasi sinabi yung detalye. Kung may violations, kasi masasara ka lang naman kung may violation ka, di ba? Kung may violation yan, baka hindi yan pinupuna sa panahon ni dating Pangulong Duterte, kaya hayahayang buhay. Di ba? Kaya gusto nila mabalik ang Duterte. Ngayon na. Para di sila maapektuhan. Kasi mukhang millions ang kita nito. Imagine nyo, nag-donate ng 30 million di umano kay Senator Marcoleta. Mga kakli, may binunyag dito ha. Nag-donate daw para makaiwas do sa violation sa election na provisions. Ang sabi is parang ginawan lang date is January yung bigayan ng pera. Tapos, hindi nila, pinalabas nila na itong perang to ay natanggap prior to the campaign period. So kung prior to the campaign period, mga kakli, parang hindi siya lalabas na campaign donation. So subject na siya sa tax. Kasi pag campaign donation yan, mga kakli, basta i-report mo, nilalagay mo sa SOSE, exempted siya sa donor's tax. Exempted siya. So yun yung pagkakaiba. Ngayon, ito mga kakli, January daw binigay. So bago nagkaroon ng campaign period. Siguro para makaiwas sa election offenses. Pero, hindi nila yata most probably, hindi na-anticipate na pwedeng pumasok yan sa plunder or graft. Kasi tumanggap ka ng huge amount of money na, kumbaga, more than dun sa threshold na sinasabi ng plunder. Oh. So, ang sabi, January pa lang binayaran yung donor's tax nung umingay na yung issue about this. So imagine nyo, January binigay daw, January binigay daw yung donasyon. Tapos, natapos na yung kampanyahan, November na ito binayaran nung umingay na. So kung hindi nagkaroon ng ingay at hindi na po na yung salin at SOSE, hindi na ito babayaran yung donor's tax. Diba? Magkakaroon pa ng tax evasion. But anyway, so yun yan mga clear. So ngayon, ano yung pinanggagalaite ni Senator, ni Mike Defensor? Pagkos, ang ginagawa niya, pinoproteksyonan niya yung investigasyon para huwag matuloy. Yung pagkakagulo sa Senado, hindi naman dahil yung kay Bato eh. Dahil yun, sa Blue Ribbon Committee, gusto lang makuha yung numero. Yeah. Nakita niyo kung paano bago ng naratibo? Mga ka-clear, tingin niyo ba magkakagulo at magkakabarilan? Kung si Senator Tito Soto pa yung SP? Parang walang dahilan. Diba? Bakit nagkagulo? Kasi pinilit papuntahin ni Senator Alan Cayetano si Senator Bato de la Rosa. For what? Inamin na to. Mike Defensor, inamin na to ni Senator Bato. So wag mo nang baguhin yung kwento. Inamin ni Senator Bato na kaya siya pinapunta for change of leadership. Purposely. To change the leadership. And for impeachment. So pag na-change yung leadership, sa kanila yung majority, kaya nilang laruin yung impeachment. Silang mga kaalyado ni VP Sara, kaya nilang laruin ang impeachment. Diba? Mag-motion lang to dismiss ito. Although sinasabi dapat hindi. Dapat hindi. Kasi dapat trial. Pero mga clear. Kung nandyan man ang mga prosecutors, tapos may nag-move to dismiss, yung lawyer, ni VP Sara. At ang liderato ay kay Senator Alan Cayetano. Diba? Alan Cayetano. Tapos sa kanila ang majority. Tinutulan, halimbawa, ng ibang mga judges. Tinutulan.
Ayaw i-dismiss. Magsalita lang ng let's divide the house. Pwede ma-dismiss ito. Kahit sabihin natin na hindi siya ang nasa saad sa konstitusyon. Eh, kailan ba sila sumusunod sa konstitusyon? Mga ka-clear. May tendency sila. May tendency ang grupo na to na hindi sundin ang konstitusyon. Diba? May tendency nga hindi sumunod sa jurisprudence. So pag kaya na-divide sa House at dinismiss yan, o magsasampa ngayon sa Supreme Court. O paano kung mag-decide ng Supreme Court na political issue yun? O di, ayos na yung, di ba? Ayos na sila. Na-dismiss mo na. So tingin natin, yun yung purpose. Kaya nga nag-file lang ng no answer si VP Sara. Di ba? So huwag baguhin ni Mike Defensor na hindi ito kay Senator Bato. Ito ay kay Senator Bato, kaya ang NBI nandoon. Kasi kay Senator Bato. Hindi para kung kanino. Di ba? Ang galing magbago ng kwento eh. Oh. Para doon sa 18 Maleta Boys, mga clear. Sabi nga natin, kahit walang Senate hearing, kung gusto nila magbunyag ng lahat ng dapat ibunyag, kahit sa mainstream media lang, kahit sa harapan lang ng media, wala lang takipan ng kwento, wag lang abogado ang sasagot. Wag lang ikaw, Mike Defensor. Hayaan mo yung 18 Maleta Boys ang magsalita. Walang coaching. Di kailangan ng Senado. Di ba? Di kailangan ng Senado. Di kailangan ng Senate hearing. Media lang yan. At gusto niya kumalat yung kwento. Kakalat na yan. Ma-media lang yan. Di ba katulad ng, ano ba yung ginawa nila nung una? Sa Club Filipino. Di ba umingay? Ang problema, ang invited nyo dun, mga taga-media na spoon feeding ang ginawa. Yes or no lang ang sagot. Yung pangalawa yung hearing, alam ko na meron ibang mga taga-media na inukil-kil. May yung sa inukil-kil. Nilalima ng pagtatanong. Pinadetalye. Yan, pinadetalye. Hirap-hirap sumagot yung 18 Maleta Boys eh. Diba? Oh, nung nasa lang din naman niya sa Senate, sa BRC, under Senator Pia, Senator Marcoleta. Diba doon nga sila lalo nagkalat, ang dami nakitang butas. Tapos nakita na yung mga nagtatanong, sila yung nag-spoon feed ng sagot. O tinutulungan sila. Sige. Para wag makuha yung Blue Ribbon Committee, kaya nagkalusuban sa Senado, NBI yun. Yung Hindi naman tungkol sa Blue Ribbon Committee yung sa pagsugod ng NBI. Mga clear. So, nakita nyo kung paano siyang gumawa ng kwento. So, expect nyo, anong ginawa niya kay Gutesa? Diba, kaya niyang i-twist yung facts. Kaya ngayon, yung pagdidepensa niya tungkol sa KTV at sa Blue Hotel, expect natin kaya niya mag-twist ng facts. Ayun nga pala, I forgot. Ito pala, mga kaklin, ako naalala ko na naman si Attorney Edwin Lasierda. Pag itong tao daw na to, may sinabi siya, itong taong to sa panahon ni GMA. Pag ito ng taong to ang nasa likod, ang dami ng, kumaga, something is fishy. Yan. Something is fishy pag itong taong ito ang nasa gumanap. Ha? So, alam mo na merong anomalya na mangyayari. Maraming mga kwento-kwentong gawa-gawa. Dirty Tricks Department. Diba? At maski na si Miss Winnie Monsod, sinabi niya na ito, delikado to sa pagpe-present ng mga witnesses kasi meron siya mga professional. Lumalabas may professional witnesses, paid witnesses. Kasi ito lang. huli kay Bato. Senator Bato, NBI yun. Ngayon ginagamit yung mga ahensya, yung mga 18 Marines, sinasampi na ng NBI. Ako 2 beses na sinabi ng NBI. Wala na ginagawa. Kaya po yung mga taga-NBI, respetado ko po yan.
ang ating mga kawani sa NBI, ang ating institusyon. Pangalagaan niyo po, huwag kayong maniwala kay Attorney Melvin Matipak. Ako yan yung na aso. Oh, dahil yan, ginagamit lang niya. Wow, kung makapintas, parang ang gwapo niya, oh. Diba? Ang ahensya po ng NBI sa politika. Kung yan sana ginagamit niya sa korupsyon, wala kaming problema. That's why. He's doing his job. Nagkataon lang kasi na nagagalit ka kasi nakita yung mga negosyo mo. Nakita kung paano mo trabahuhin. Mga clear, di niya makakaila. Sabi ko sa inyo, inamin niya na to at itutuloy ko lang ulit sa inyo or ulitin ko lang sa inyo. Tinulungan nilang gumawa ng statement, ng affidavit, ng salaysay. Itong si Gutesa. Inamin niya siya at saka si Senator Marcoleta. Diba? So, paano niya sabing surprise witness si Gutesa kung sila mismong dalawa ni Senator Marcoleta ang tumulong gumawa ng statement? Tapos biglang dumating, walang na-inform na ibang miyembro ng Blue Ribbon Committee at that time na ang chair ay si Senator Marcoleta? Wala! Hindi niya na-inform. Yung pala, party siya. Isa siya sa nag-prepare ng statement ni Gutesa. Kaya nung binabasa ni Gutesa, may kulang, kinall out pa ni Senator Marcoleta. Oh. So, I mean, tingnan nyo na lang yung style, di ba? Tingnan nyo na lang yung style. Susuportahan ko pa siya. Kahit no naman nung si Atty. Lito Magno nandyan, wala akong masama sinabi sa NBI. Hindi ako nagkumikibo. Dahil talaga namang professional. Pero ngayon, halatang halata at kitang-kita yung paggamit. Saka napakayabang, nakita nyo pati yung mga senador kung sagutin niya. Mayabang daw si... Alam mo siguro kaya, isang tao, mayayabangan ka kapag hindi mo natitibag sa kanyang mga ebidensya. Di ba? Ang tao din naman, proud siya kapag totoo yung sinasabi niya. Hindi mag-ad hominem katulad nito. Labanan to sa facts, labanan to sa ebidensya, hindi labanan sa pagiging ad hominem or sa paggamit ng ad hominem. No, kung paano niya. Siya mismo, meron silang flood control doon sa kanyang distrito. Doon naman sa ombudsman, yan ay constitutionally mandated body. Ombudsman nga yan Dapat again, huwag i-weaponize. Dahil yan, sa lahat ng ahensya, independent yan. Kaya nga mga aklitin nyo At the time na si Martires hindi nagsasampa ng kaso sa mga tiwali, sa mga ginagawa dati, hindi siya maingay, di ba? Ngayon nagtatrabaho yung ombudsman, nagtatrabaho yung NBI. The problem is, nakikita yung mali nila, nabubuko sila. Ngayon, wine-weaponize. Titanong ko lang mga klit, sana imbestigan sa KTV? Di pa niya nilalabas kung sino yung pinagsalinan nila. Di ba? Kung na-discover ng NBI at ng ombudsman yung mga mali at nagsasampa ng kaso, wine-weaponize ba yun? Labanan nyo ng ebidensya. Yun lang naman yun, di ba, Mang? Labanan nyo ng ebidensya. Ang makakatalo na naman sa sinasabi nyo pag-weaponize ng kanilang mga power or yung kanilang mga mandato o yung kanilang opisina. Ebidensya. Diba? Ebidensya lang. Pero kung wala kayong ebidensya at mga ebidensya nakikita at nadidiscover, laban pa sa inyo, talagang ganyan ang sasabihin nyo. Wine-weaponize. Diba? Mandato ng saligang batas. Dapat nating pangalagaan at respetuhin dapat ang ahensya niyan. Pero sa ngayon nga, nakakalungkot, nagagamit muli sa politika. Yung kaso namin ni Senator Marcoleta, tira naman yan. Tapos yung mga dapat... Mga clear, wala naman. Imagine mo, sino ba ang naglaglag sa kanya patungkol sa plunder? Kasi nagbigay siya ng 30 million pesos. Di ba si Senator Marcoleta? Si Senator Marcoleta ang nagdawit sa iyo. Hindi naman yung administrasyon, hindi naman si Atty. Matibag, hindi naman ang ombudsman. Si Senator Marcoleta ang nagdawit sa iyo. Na sinabi na noon, yung mga senador, hindi naman na tinuloy. Pagkakampi na, pagkalaban, tinutuloy. Salamat po. So yan ang sulsol mga kaklir.
Kita, di ba? Yan ang Hindi ako nagkumikibo. Dahil talaga naman nadinig siyempre ng mga nandiyan dyan sa mga INC, sulsulto. Ginagamit niya yung kwento niya para masira yung gobyerno. Pero hindi niya binabanggit yung mga ebidensyang nakuha sa kanya. Siyempre. Di ba? So gusto niyang pasamain ang integridad ng mga ahensyang iniimbestigahan siya. Oh. Yun lang. Ito mga kakli, yung ginawa ng ibang mga senador. Katulad ni Senator Robin Padilla. Kasamang tumaka si Senator Bato. Ano ba? Dapat ba imbestigahan yun o hindi? Ang dami nagsabi, dapat imbestigahan. Kasi abuso. So pag iniimbestigahan kayo, gumawa kayo ng pang-aabuso actually, kasi alam niyo na mabait ang Pangulo. Or parang kaya niyong gawin. Katulad ng mga di umano yung mali noon sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Okay lang, hindi kayo pinupuna. Kasi kaalyado. Siguro na may hasa kayo. Hindi pwede na maghari-harian. No one is above the law. Kasi yun yung parang nangyari noong nakarang administrasyon. Di ba? Kahit may gawing mali, may pang-aabuso, may korupsyon, basta kakampi ka ng dating Pangulong Duterte. Katulad ni Michael Yang. Di ba? Katulad ni Michael Yang. Katulad nung pamimeke ng birth certificate ito si Peter Chuang. Sino ang tumulong? Carlos Chua ng Oishi? Special envoy to China ng Pangulong Duterte? Paano nyo nakuha ng fake na passport? Itong si Peter Chuang. Through DFA. Sino ang sekretary ng DFA? Alan Peter Cayetano. Ganun lang yun mga kaklit. Okay? So, di ba? Wait lang. Okay. Ganun lang tayo mga kaklir, ha? So, nagsusulsul siya ng galit. Para pag galit, of course, anong dating? Pwedeng sumugod, patalsikin si Pangulo, iupo si VP Sara. Pag naupo si VP Sara, o di hayahayang buhay. Okay mga clear, see you in a while. Thank you so much, Mami Ida Masukat, Auntie Amitis Bayawa, Mami Tersil Martin, Mami Antonia Vicente, Mami Corazon, and Siopaw. Siomay Mami. Bye-bye, see you in a while.